Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, September 14 na po 2025, mas lumalawak pa po ang epekto ng sama ng panahon or banta ng posibleng bagyo na mabubuo within the next 24 to 48 hours. Sa alamin natin yung mga lugar na apektado nito, gayon din ng easterlies na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Meron din tayong mga localized thunderstorm bandang hapon at sa gabi. Kung bago ka lang kabayan, importante kahit like lang po, masaya na po ako dyan. So sa kasalukuyan ho no, ay meron pa rin tayong low pressure area na minomonitor po. Patuloy pa rin po itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapakita ko sa inyo mabuti, ito po yung ating live radar na kung saan ay makikita nyo itong low pressure area. Sa ngayon po, nandito po siya no, sa coastal waters po ng Mapanas, Northern Samar. At actually mahina lang siya. Ngayon, nasa 35 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin. At kung makikita nyo, no, halos digit na siya sa ating Philippine landmass. Once na mas lumapit na po ito, ay may chance ito na maging unlikely or malusaw, no? At hindi maging isang ganap na bagyo. Yun yung isang senaryo natin. Yung pangalawang senaryo natin, possible na mag-maintain siya sa pagiging low chance na maging isang ganap na low pressure area at hindi magiging bagyo. Pero paglabas niya sa west o sa kanlurang bahagi ng ating bansa dito pupunta, ay possible siyang maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Take note, kapag ka ito po yung naging isang ganap na bagyo, tatawagin po itong bagyong Marisol para lamang po sa mga hindi pa nakakaalam. So may chance ulit na lumakas or mabuong epekto ng habagat kapag dito po siya naging isang ganap na bagyo. So babalikan natin yan mga kababayan, alamin po muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition, which is hindi lamang po low pressure area, meron din tayong easterlies na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa area ho dito po sa Metro Manila, ilang bahagi ho ng Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kasama na ho dyan ng ilang bahagi ng Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga del Norte ay patuloy pa rin po na makakaranas ngayong araw po ng linggo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan dito sa low pressure area. Alam nyo, nasa gitna talaga ito kaya ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay naaapektuhan ng trap. Pag sinabi nating trap, yan po yung extension ng hangin nito pong low pressure area. Mapapansin nyo naman, no, yung sirkulasyon ng hangin na yan, yan po yung nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So bukod dyan, meron tayong easterlies. Ang ilang bahagi ng Luzon, tulad na lamang dito mga kaibigan, makikita nyo yung hangin na yan. Yan po yung tinatawag natin na mainit na hangin o maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko na tinatawag po nating easterlies. So nakakaapekto yan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ang ilang bahagi naman o the rest po ng Mindanao, sa ngayon po ito ay apektado pa rin ng trap ng low pressure area at mga localized thunderstorm bandang hapon at sa gabi. So possible pa rin ang mga pagbabaha sa mga lugar na aking binanggit, no? At landslide sa mga landslide prone area. Marami nagtatanong sa atin, itong low pressure area ba ay magiging malakas na bagyo kapag naging isang ganap na tropical depression. Sa ngayon po kung makikita nyo, nabuo ito bilang isang low chance na maging isang ganap na bagyo. So maintain pa rin siya sa pagiging low chance at hindi siya nag-intensifies into medium hanggang high chance na maging isang ganap na bagyo. So kung makikita nyo 35 kilometers per hour no nakarang araw pa yan. Noong una siya nabuo nasa 30 kilometers per hour, hindi pa siya o wala pa siyang mata. Nagme-maintain siya ngayon sa low chance kaya napakaliit din ang chance nito na maging malakas na bagyo o sabihin na natin yung malakas yung typhoon o hanggang super typhoon category. So nating tuwarin naman na ito yung magiging malakas na bagyo, medyo malabo yung posibilidad. Pero ang sigurado dito ay magpapaulan siya sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Luzon at sa Mindanao. So dahil din po sa banta nito nga pong low pressure area, meron pa rin po tayo nakataas ngayon na heavy rainfall warning no dahil sa low pressure area. Inaasahan po ngayong araw po ng linggo, 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa may Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at sa ilang bahagi ho ng Albay. Sa Monday naman ng afternoon sa September 15, meron pa rin tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan na aasahan dito po sa Quezon. So tulad po nito, low pressure area pa lamang yan,
may direktang epekto naman na siya pero hindi naman ganun kalakas. Pag sinabi kasi natin 50 to 100 mm sa dami ng ulan, hindi naman yan bugso talaga, no? Yan po katumbas ng isang buong araw. Medyo mahina lamang yan at hindi yan dapat ganoon na pangambahan. Pero syempre, dapat ay maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad nito, kapag ito po yung naging isang ganap na bagyo at lumabas po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, may chance na muli niyang palakasin po ang epekto ng habagat, no, or southwest monsoon. Ang southwest monsoon, kung makikita nyo, wala siyang sirkulasyon ng hangin. Iba yung pag-ikot ng hangin dahil sa easterlies. So nandyan pa rin ang habagat pero nandun tayo sa tinatawag natin na monsoon break. Pag sinabi natin monsoon break, ito yung pansamantalang paghina or pagkawala po ng habagat or southwest monsoon. Muli siyang lalakas o may indikasyon ng kanyang paglakas kapag meron pong nabuong low pressure area or bagyo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Doon siya muling madedevelop. Pero hanggat wala pong mga sama ng panahon or low pressure area dyan, easterlies po ang makaka-apekto sa atin kasama ang mga localized thunderstorm. Etong easterlies, mainit na hangin, kaya sinabi ko kanina, no, possible na ito maging unlikely once na mas tumama pa, lumapit pa sa ating Philippine landmass. Dahil po sa mainit na hangin na yan o maalinsangan na hangin na yan, possible na malusaw ito, etong low pressure area na yan. So yun yung isang scenario din na ating tinutukoy kanina. So hindi tayo dapat mag-alala, masasabi natin na malakas ang isang bagyo kapag ito ay nasa low chance, agad-agad nag-intensifies into medium or to high chance. Pag sinabi natin high chance, naka-red warning signal po ang tinatawag natin na low pressure area. So balikan muli natin yan, meron pa rin tayo dito, alamin natin yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, nagsimula yan noong September 12 hanggang September 18, meron tayong dalawang low pressure area na imomonitor. Bukod ho dito yan mga kaibigan, manggagaling din dito sa may Eastern Visayas. At dahil din yan sa sirkulasyon ng easterlies or itong mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko, ang magpapabuo. Bukod dyan, dalawa yan mga kaibigan, may possible na isa pang low pressure area mabuo po dito sa area na yan. So sa may silangang bahagi ng ating bansa, parehas ho yan. Pero yung dalawang LPA na yan mga kaibigan na mabubuo between September 12 hanggang September 18 ay parehas po nasa low chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Paalala ko ulit, no? Sinabi na ng Pag-asa na ngayong September, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imomonitor. So nakakadalawa na tayo ngayong September at meron pa tayong imomonitor na dalawa pa, no? Pwede naman yung mas mababa, pwedeng mas mataas, pero depende po kasi yan. Yun po kasi yung pinagbabasehan natin. Base na rin sa ating mga system na ginagamit at sa pagkilos po ng hangin, no? Sa week 2 naman natin ay magsisimula ho ito sa September 19 hanggang September 25. Dalawang sama din ng panahon ng ating namomonitor o dalawang low pressure area na parehas pong nasa low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo. Manggagaling sa kanluran ng isa dito ho banda. So mas maganda na nakahanda tayo at alam niyo yung petsa, no? Ulitin ko, week 2 natin September 19 hanggang September 25. Dito banda yung isang LPA. May mabubuong sirkulasyon ng hangin dyan, ay na rin niya sa ating tinatawag na advanced weather forecast. So, meron tayong mga tools na ginagamit na gano'n, no? May mga system tayong ginagamit. Ang isang LPA dito manggagaling sa may bandang Hilaga, no? Dito sa may bandang extreme northern Luzon. So possible diyan din may sirkulasyon ng hangin na mabubuo. So yan na ba yung sinasabi natin na 2 hanggang 4 na bagyo? Hindi pa natin masasabi sa ngayon dahil possible din na pumasok yung mga lugar na yan o yung petsa na yan sa pagpasok ng October. Sa October, nilinaw na rin ng Pag-asa na meron tayong 2 hanggang 4 na bagyo na imomonitor. So marami ba yun mga kaibigan? Hindi naman yung lahat automatic 2 hanggang 4 talaga. So sa pagitan lang nun, posibleng 1, posibleng 2, posibleng 3, at pinakamadami na yung sa 4. Minsan nadagdagan pa yan. So mas maganda na lagi po tayo nakaantabay sa lagay po ng ating panahon. Unang-una, ipapaalala ko ulit sa inyo, ito naman tayo sa paalala. Kahit wala po tayong aktibong bagyo, no, meron tayong low pressure area, may easterlies at may mga localized thunderstorm. Maging malinis tayo sa kapaligiran natin, lalo na po dito sa Metro Manila. Ang daming lugar ho dito na talagang binabaha, no, kahit yung mga localized thunderstorm lang sa hapon at sa gabi dahil sa hindi magandang pagdaloy ng tubig o yung mga basura kasi minsan nakakalat po o nakahambalang sa mga kanal, kaya nagkakaroon ng biglaang pagbabaha. May issue na rin tayo sa flood control, so makipagtulungan na tayo yung mga plastic, basura. Linisin po natin, maging responsable po tayong mamamayan. So maging handa rin tayo, yung lalo na mga nakatira po sa mga low-lying areas, malapit sa mga ilog, sa paanan ng bundok, no? Mag-ingat tayo sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area.
Pangatlo ko mga kaibigan, ipapaalala ko din na dapat mag-safety tayo ng ating mga importanteng gamit. Ano ba yon? Yung mga electric appliances, importante yan, no? Lalo na dito sa Metro Manila, dikit-dikit yung mga wirings dyan, yung mga appliances loaded. Kapag ka nagkaroon ng pagbabaha, yun ho agad ang ating isalba, no? Bunutin natin. In case magkaroon ng tubig, bumaha, hindi to ho tayo mga kuryente, kasama ang ating pamilya. I-safety din natin ang ating mga importanteng gamit. Ano ba yun? Yung mga papeles, mga dokumento. Dahil pag nabasa yan, napakahirap. No? Hindi natin maasikaso yan. Eto pa mga kaibigan, mag-imbak ho tayo ng sapat na pagkain kahit yung mga tubig, konting bigas lang, mga delata na hindi na kailangan lulutuin, yung mga instant. No? Pang emergency lang naman yun, hindi naman kailangan kainin agad. At kung ano lang ho yung kaya para lang po makapaghanda tayo dahil kapag meron tayong banta ng tuloy-tuloy ng pag-ulan, napakahirap lumabas ng mga kabahayan. So mas maganda na lalagi po tayo nakaredy. Ito, napaka-importante. Yung ating mga bahay, no? Kabahayan natin, yung mga lightang materials na ginagamit, yung mga plywood lang, mga bubong, i-check, double check natin kung may mga butas ba. Ngayon, pinapaalala ko na, may chance naman tayo. Wala naman masyadong ulan. Asahan natin ngayong linggo, may mga pag-uulan man pero hindi naman tuloy-tuloy. So, i-check mga light materials, palitan kung kinakailangan para po sa safety natin bawat isa. So, ito din mga kaibigan, lagi kayong magkantabay sa lagay na ang ating panahon sa mga binabalita ko, no? Galing yung source natin sa Pag-asa. Meron tayong kinukuhanan sa Japan Meteorological Agency, Advanced Weather Forecast yan, which is nakikita natin ng advance yung pwedeng mangyari, posibilidad na mangyari sa lagay ho ng ating panahon. At ito, napaka-importante. Ito, sabihin ko sa inyo mga kaibigan, pinaka-the best talaga. Ipanalangin natin sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na etong low pressure area ay malusaw, no? Walang pumasok na bagyo. Alam nyo, napakaganda ng sitwasyon ngayon kahit merong low pressure area. Dahil ang easterlies, madalas pinapatay niya ho, no, yung mga low pressure area, mga LPA na nabubuo malapit sa kanya. Tulad nito, alam nyo, eto, nung nakaraan pa yan naka-low chance, hindi yan nagbabago, consistent yan na low chance. At makikita nyo, halos malapit na siya mag-landfall dito sa Philippine landmass, pero hindi nakakapangamba dahil anytime, possible itong malusaw or maging unlikely tulad ng aking sinabi doon sa pangalawang senaryo. So, hindi pa rin naman natin naalis yung mga posibilidad na ito tumawid bilang isang low pressure area at makaapekto. Pero mas mataas yung chance na malusaw ito. Tandaan nyo yung mga kababayan, no? At yun yung chance siya. Pero wag lang siya talaga lalabas dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil lalakas na naman ang epekto ng habagat or southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yun po yung pinakaayaw din natin na mangyari. So, hindi yan magiging malakas, maging kalmado lamang tayo at manalangin. So, iti-take ko po ulit itong opportunity. May pagkakataon, Sunday ho ngayon. Happy Lord's Day po sa inyo lahat. Meron po tayong Bible verse of the day. So, narito na ang ating Bible verse of the day. Sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid ko, no? Ay may mga problema man tayo, may mga bagay man tayong inaalala, no? Ay lagi po natin isang guni sa ating Panginoon. Bukod dyan, wag po tayo laging magtitiwala sa ating kakayanan. Lagi po natin alalahanin ng Panginoon sa mga sitwasyon na ating ginagawa. Minsan kasi, no, sa sobrang galing ng isang tao, sa sobrang galing natin, akala natin yung talino o yung galing na meron tayo, akala natin sa atin yun. Pero ang hindi natin alam, yun po ay bigay ng Diyos sa atin na ginagamit natin sa araw-araw, yung lakas natin, yung talino sa pag-aaral. Kaya nga po mas maganda na lagi po nating inaalala ang Panginoon, nagpapasalamat natin yung talino, wisdom, and knowledge na ibinibigay niya po sa atin. Kasi minsan yung iba, nakikita naman natin, aminin natin sa hindi, yung iba, akala nyo kung sino na magsalita, ano? Akala nila, yung talino na meron sila sila mismo ang nakagawa nun. Pero hindi nila napapansin na lahat ng mga bagay na meron sila, galing po sa Panginoon. Talino man yan, yaman man yan, no? Successful man yan sa buhay, lahat po yan ay sa Panginoon po nanggagaling, hindi sa kanilang sariling karunungan. Kaya po napakalino na sinasabi dito na magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Minsan, may mga bagay din tayo na ginagawa at minsan naguguluhan tayo. Hindi natin alam kung tama ba ang magiging desisyon natin
kung tama ba yung gagawin natin. Kaya nga po ang ginagawa ng ating mga kapatiran, no, ay nananalangin sa ating Panginoon para bigyan ng wisdom and knowledge sa tamang pagdedesisyon. Napaka-importante ho kasi niyan. At yung iba naman, no, kapag mayroong mga desisyon, alam nyo, unang nilalapitan, syempre mga kaibigan. Pero bago tayo lumapit sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kung sino man yan, unahin natin ng Panginoon. Mag-pray tayo, bigyan tayo ng wisdom and knowledge at ang Diyos na ang kikilos, gagamit ng tao para ipadala sa atin para magbigay ng impormasyon or magbigay ng idea sa mga dapat po nating gawin. Alam nyo, sa sobrang talino ng tao, minsan nakakalimutan na nila na merong Diyos na naglalang sa lahat do. Lahat ng mga bagay na meron tayo sa Kanya nanggaling. Wala tayong karapatan na angkinin yung mga bagay nito dahil lahat po ng ito ay sa Panginoong Diyos, no, o nasa Diyos. Lahat ng ito. At may mga bagay kasi na naiisip natin, alam na ng Panginoon. Yung iba kasi akala nila dahil sa sobrang galing sila, perfect na, hindi na nagkakamali. Pero may mga senaryo tayong nakikita dito na minsan binabaliwala na nila ang Panginoon dahil nga, syempre meron silang lahat, merong yaman, merong talino, magandang trabaho, no? Maayos na pamilya, nakakalimutan nila na merong Diyos at merong Panginoon na dapat pong sambahin. Ang napansin natin yung mga mahihirap, no? Wala silang pera, wala silang pagkain. Always ho silang tumatawag, always ho tayong nananalangin sa Panginoon para bigyan tayo ng blessings, mga pagpapala, pagkain sa araw-araw. Which is, yun po ang gusto ng Diyos. Yung lagi ho natin siyang hino-honor at niro-recognize sa lahat po ng ating mga ginagawa. Hopefully mga kaibigan, mga kababayan ay may natutunan po tayo sa short na mensahe ng ating Panginoon sa araw po ng linggo na ito. At kung nakaabot ka sa dulo po ng ating video, palike naman po, ano, at pa-comment ng iyong pangalan at lugar kung taga saan ka para next update ay manonotify po kita at masya-shoutout po kita. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo kaibigan, kabayan, kapatid. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.